Pwede nang ibunyag ng Tsina ang isa sa mga sandatang planong gamitin sa pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Ginawang supersonic at autonomous na drone ng Republikang Bayan ng China ang kilalang fighter jet nilang Shenyang J-6 noong Cold War at maaaring gamitin ito sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na sigalot sa teritoryo sa mundo. Inalis ang J-6 matapos ang halos 70 taon ng serbisyo, pero opisyal na bumalik ito sa airshow sa China noong 2025. Pinatunayan ng J-6W upgrade ang hinala na matagal nang ina-upgrade ng China ang mga lumang kagamitan nito mula Cold War. Tulad ng naunang bersyon, ang J-6W ay ginawa para sa mga misyong kamikaze na wala nang balikan. Nagpadala ang Beijing ng daan-daang murang UAV sa mga base na kayang umabot sa Taiwan. Matagal nang naniniwala ang mga eksperto sa seguridad na planong sakupin ng Partido Komunista ng China ang Taiwan na magiging pinakamalaking operasyong militar sa kamakailang kasaysayan higit pa sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Malaki ang arsenal at pinakamalaking militar ang China, ngunit matagal na itong hindi sumasali sa malalaking labanan. Ang pagbabalik ng J-6W ay maaaring senyales ng estratehiyang magpadala ng libu-libong sasakyang panghimpapawid para malampasan at pahinain ang depensa ng Taiwan. Talaga bang ito ang dahilan ng desisyon ng China na i-upgrade ang lumang fleet ng eroplano? Bakit ngayon lang ibinunyag ng Beijing ang programang ito matapos itong ilihim ng dekada? Para maintindihan ang kahalagahan ng muling pagbuhay sa J-6, balikan natin ang pinagmulan nito. Ang Shenyang ay hango sa Soviet na Mikoyan Gurevich o mas kilala bilang MiG-11. Supersonic fighter jet ito na dinevelop noong dekada 50 at tinawag ng NATO na Pharma. Mabilis at agresibo ang eroplanong ito, dinisenyo para lampasan ang sound barrier habang diretsong lumilipad. Maikli ang naging serbisyo ng MiG-11 sa USSR. Pangunahing ginamit ito para sa mga tungkulin sa pagharang at pagpapatrolya sa hangganan kaysa sa aktwal na labanan. Gayunpaman, pinahalagahan ng China ang liksi ng eroplanong ito, ang mga kanyon na armas at ang kakayahan nitong lumiko. Noong 1958 bilang bahagi ng alyansang Sino-Soviet, ibinigay ng Moscow sa Beijing ang lahat ng karapatan sa paggawa ng MiG-11. Dito magsisimula ang ating kwento. Sinimula ng China ang paggawa ng Shenyang J-6, ang sariling bersyon ng MiG-11 sa panahon ng Great Leap Forward ni Mao Zedong. Nag-produce sila ng mga fighter jet na ito sa mabilisang paraan. Libo-libo ang nagawa nila, mas marami pa kaysa sa nagawa ng mga Soviet. Mula dekada 1960 hanggang 80 mahigit 3,000 Shenyang J-6 jet ang ginawa ng mga inhinyerong Chino at agad itong naging gulugod ng hukbong himpapawid ng People's Liberation Army ng China. Pinabuti ng J-6 ang MiG-11 sa pamamagitan ng mahahalagang pagbabagong nagpabago sa eroplano at nagpasikat dito. Simula sa makina, ginawa ng mga Tsino ang Liming-Wopen-6 o WB-6 engine sa pamamagitan ng reverse engineering ng dalawang Tomansky R-Syam turbojet engine na ginamit sa MiG-11. Ang Soviet MiG-11 na tinawag na Widowmaker ay kilala sa pagiging hindi maasahan at madaling sumabog na nagdulot ng maraming pagkamatay ng piloto. Sino ang sasakay doon? Sa una, hindi rin naging mas maaasahan ang mga makinang Chino. Ilang taon bago napino ng mga inhinyero ng China ang WP-6 na makina. Ang bawat WP-6 na makina ay may 20 tuldok, 42 kilotons dry thrust at 36 tuldok, 78 kilonewtons kapag may afterburner. Ang MiG-11 ay dating may NR-30-30mm kanyon, ngunit pinalitan ito ng Beijing ng sariling mga Type 200 at 32 na 23mm otomatikong kanyon para sa mas mahusay na firepower at integrasyon sa mga Chinese processor at bala. Ang ilang J-6 ay may dalawang Type 200 at 32 na kanyon sa pakpak at isang Type 31 na kanyon sa ilong na kayang magpaputok ng 800 at 50 bala kada minuto. Kinailangang baguhin ng mga ininyero ng China ang radar ng MiG-11 nang walang tulong mula sa Rusya dahil hindi na maganda ang ugnayan ng dalawang bansa noon. Dahil dito, napili ito ng China na gumawa ng sariling mga radar system na panghimpapawid mula sa umpisa at kalaunan ay naikabit nila ang isa sa kanilang mga unang radar system na panghimpapawid na sila mismo ang nagdisenyo sa J-6. Bukod sa mga pagbabagong ito, napanatili ng Beijing ang pangunahing disenyo at kakayahan ng Soviet. Pareho ang airframe ng J-6 at MiG-11. Kasama dito ang swept wings na may malalaking boundary layer fences, vertical buntot, dalawang makina at natatanging air intake sa ilong ng eroplano. Ang mga detalye ng Shenyang J-6 ay makabago noong dekada 70 at 80. Ang mga J-6 variant tulad ng F-6 na idinisenyo ng China para i-export ay naging karaniwan sa maraming labanan noon. Ang Digmaang Vietnam, Digmaang Indo-Pakistani, War of Attrition at mga alitan sa Ehipto at Sina-Taiwan border.
Pagsapit ng dekada 90, laos na ang J-6 kaya't hindi na ito bagay bilang pangunahing fighter. Sinimula na ng Tsina ang paggawa ng mas bagong eroplano tulad ng J-7 at J-8 na pumalit sa J-6. Mas bumilis ang paglipat na makuha ng Tsina ang Su-27 mula Rusya. Bilang unang ika-4 na henerasyong fighter ng Tsina, ipinakita ng Su-27 ang malaking agwat sa pagitan ng makabagong pamantayan at ng J-6. Dahil sa mga salik na ito, bumagsak ang sikat na eroplano ng Tsina. Noong huling dekada 90, inumpisahan ng Partido Komunista ng Tsina ang pagreretiro ng J-6. Marami ang tinanggal sa serbisyo at dinala sa mga museo at imbakan. Sa halip na gawing scrap, tahimik na nagpasya ang mga otoridad ng Tsina na gawing makabagong drone ang mga jet na ito. Ngayon, alam mo na ang kasaysayan ng Shenyang jet. Paano nagawa ng Tsina na gawing taliban ng makabagong pakikidigma ang lipas na eroplanong ito? Matagal nang naguulat ang mga kanluraning security researcher ng kahina-hinalang aktibidad sa nakaground na J-6 fleet ng Tsina, ngunit hindi pa rin malinaw ang plano ng Beijing. Makikita sa bagong satellite images ang kumpol ng mga eroplanong kahawig ng J-6 na nagtitipon malapit sa Taiwan Strait. Sinundan ito ng ulat na ginawa ng Tsina ang mga eroplanong ito na drone bilang paghahanda sa digmaan kontra Taiwan. Sa Changchun Air Show sa Hilagang Silangan ng China noong 2025, doon tuluyang isiniwalat ang lihim. May lumitaw na jet na mukhang J-6 pero iba ito sa lahat ng aspeto. Ang J-6W drone ay may parehong swept wings at twin engine na disenyo tulad ng nauna pero may maraming pagbabago. Kapansin-pansin, ang orihinal na J-6 ay para sa air-to-air combat at interception, habang ang J-6W ay para sa mga misyong isinasakripisyo parang kamikaze. Ang isa sa unang halatang pagkakaiba ng J-6W drone ay ang cockpit nito. Tinanggal na lahat ng kagamitang pangpiloto, pati control, canopy at ejection seat. Pinalitan ito ng autonomong sistema ng pagkontrol sa paglipad, autopilot at teknolohiya ng terrain matching navigation. Ang J-6W ay may makabagong teknolohiya sa komunikasyon. Ayon sa mga analyst, posibleng nilagyan ng data link equipment ang drone para mas madaling tumanggap at magpadala ng datos. Kapansin-pansin din sa J-6W ang pagtanggal ng 30mm kanyon na dahilan ng pagiging mabagsik ng J-6. Nagbawas ng bigat at nagbakante ng espasyo ang mga inhinyerong Tsino sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga kanyon na ito na may kabuuang timbang na humigit kumulang 177 kilo. Malinaw na mas pinagaan nito ang drone kaya mas mabilis na ito ngayon. In-upgrade ng Tsina ang lumang radar ng J-6 mula dekada 50. Pinalitan nila ito ng autopilot system na may terrain matching navigation na kinukumpara ang flight path sa digital na mga mapa. Dahil dito kayang lumipad ng J-6W sa pre-programmed na mababang altitude na ruta at sundan ang anyo ng lupa para makaewas sa radar detection habang taglay pa rin ang Mach 1.3 supersonic na kakayahan. Pati ang Partido Komunista ng Tsina ay pinahusay pa ang kapasidad ng kargamento ng J-6W sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga wing pylon. Dahil dito, umabot sa humigit kumulang 450 kilo ng bomba ang kayang dalhin nito. Dahil sa mga upgrade, kayang magdala ng J-6W ng iba't ibang armas gaya ng lumang Chinese air-to-air missile PL-SHAM PL-5, bomba para sirain ang runway at hindi ginagabayan na rocket. Dating gunfighter ang J-6W pero ginawa na rin itong bomb carrier at kayang magdala ng anti-ship missile. Bagamat 2025 lang ito na diskubre ng mundo, matagal na itong nasa operasyon sa loob ng mga dekada. Ayon sa Ministry ng Pambansang Depensa ng Tsina, unang matagumpay na lumipad ang J-6 UAV noong 1975 pa. Dito na nagsisimula maging nakakabahala ang lahat. Kita mo, ayon sa satellite imagery na kinumpirma ng Mitchell Institute for Aerospace Studies noong Marso, 2026 nag-deploy ang China ng mahigit 200 J-6W drone sa 6 na base malapit sa Taiwan Strait, 5 sa Fujian Province at 1 sa Guangdong. Ang nakakabahala dito ay ang mga base ng China ay nakaharap mismo sa Taiwan sa kabilang panig ng kipot at pasok na pasok sila sa abot ng J-6W. Ang Taiwan Strait ay 180 kilometer ang lapad sa pinakamakipot na bahagi, habang ang J-6W ay may 700 kilometer sa klaw ng operasyon. Ibig sabihin, kayang tamaan ng Tsina ang Taiwan sa loob ng wala pang 10 minuto gamit ang J-6W na ilulunsad mula sa alinman sa kanilang mga base. Kinumpirma kamakailan ng National Institute for Defense Studies ng Japan na may fleet ng J-6W drone at modernong mga J-16 na multi-role fighter sa ilang base ng Tsina nakaharap ang Taiwan. Sabi ng Japan, naghahanda ang mga base ng China para sa pag-atake at inaayos na rin nila ang kanilang pasilidad.
Ayon sa ulat, pinalalawak ng Tsina ang mga apron, dinodoble ang runway at nagtayo ng matitibay na silungan, lahat para maghanda ng mas malaking air power at posibleng pag-atake. Matagal nang may ulat na balak sakupin ng Partido Komunista ng Tsina ang Taiwan na itinuturing nilang teritoryo. Kahit iginigiit ng Taiwan ang sobera niya, posibleng ituloy ng China ang pag-atake. Sabi ng taunang ulat ng intelihensya ng Amerika, naniniwala ang China na kaya nilang lumaban at manalo sa digmaan laban sa Taiwan bago matapos ang 2027. Ngayon, binago ng Pentagon ang kanilang pananaw at naniniwala na sa ngayon, hindi nagpaplanong salakain ng China ang Taiwan sa 2027. May naniniwala na posibleng naantala ng ilang taon ang pagsalakay. Ayon sa Konseho sa Ugnayang Panlabas, may naniniwalang mahalaga ang 2049 dahil ito ang ika-100 taon ng PRC. Binigyang din ni Xi na mahalaga ang pagkakaisa ng China at Taiwan para sa Chinese Dream, kung saan muling magiging makapangyarihan ang China. Wakas ng quote. Ngayon, mahigpit ang pagbabantay ng mga opisyal ng Taiwan dahil naniniwala silang balak umatake ng China gamit ang mga in-upgrade na drone tulad ng J-6W sa unang bugso. Nagbigay ito ng problema sa Taiwan at mga kaalyado nito, lalo na sa Estados Unidos. Inanunsyo kamakailan ng isla ang malaking reforma sa militar at $40 bilyong na security package para palakasin ang depensa. Ang Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te at ang kanyang partido ay naniniwalang ang paghahanda sa digmaan ay paraan upang maiwasan ito. Plano nilang gumawa ng T-Dome Air Defense System na katulad ng Iron Dome ng Israel. Plano ng Taiwan gamitin ang AI at makabagong teknolohiya sa depensa laban sa posibleng pag-atake ng China. Kasalukuyang kulang ang Estados Unidos sa mga balangkayang tumago sa Integrated Air Defense ng China, kaya mahalaga ang J-6W at iba pang sandata sa mga base ng China na nakaharap sa Taiwan. Hindi maabot ang Taiwan. Mula noon, pinabilis ng Washington ang paggawa ng mas murang interceptor na libo lang ang halaga kumpara sa milyon. Ang Enduring Shield System ay gumagamit ng high-energy laser at high-power microwave sa air defense para labanan ang drone at cruise missile groups. Gumagawa rin ang US ng Loyal Wingman drone na kilala bilang Collaborative Combat Aircraft. Ang mga AI-powered drone ay ginawa para lumaban kasama ang mga manned fighter jet gaya ng F-35 at F-22. Ang mga prototype ng Randoril at General Atomics ay para sa surveillance, operasyon sa high-risk na lugar at paglaban sa sunod-sunod na mga drone gaya ng J-6W. Pinalalawak din ng US ang strike capabilities ng kanilang jet gamit ang bagong Northrop Grumman BID-21 Raider. Isang subsonic stealth bomber ito na may kakayahang magdala ng sandatang nuklear at tumago sa air defense system ng China na nagpoprotekta sa J-6W at iba pang sasakyang panghimpapawid. Inasahang magsisimula ng gamitin ang B-21 Raider pagsapit ang 2027. Sinimula na ring suriin ng Australia, Timog Korea at iba pang kasoso sa Indo-Pasipiko ang kanilang mga sistemang pandepensa matapos ang paglulunsad ng J-6W. Hindi lamang natukoy ng Japan ang mga kalakasan ng fleet ng J-6W, kasalukuyan rin itong sinusubaybayan at inilalatala sa publiko ang pag-deploy ng mga J-6W drone sa pamamagitan ng kanilang National Institute for Defense. Narito ang tanong, ano eksaktong itsura ng pag-deploy ng bagong sandata ng China? Sa mga nagdaang taon, nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng ilang simulation ng pagsakop sa Taiwan. Ang pinakabagong senaryo, ang Justice Mission, ay isang 2 araw na live fire exercise na nagsisimulate kung paano palilibutan at sasakupin ng China ang Taiwan. Sinasaklaw ng drill ang himpapawid, lupa at dagat, tampok ang mahigit sa 130 aircraft at 28 barko. Bagamat maraming opsyon ng Beijing, ayon sa mga eksperto, malamang gamitin nito ang Cicada strategy kapag tuluyan na itong kumilos laban sa Taiwan. Ang salitang Cicada ay likha ni Daniel Rice, non-resident fellow sa Mitchell Institute for Aerospace Studies. Ayon kay Daniel Rice at kanyang sinipi, tulad ng mga sikada na maaring manatili sa ilalim ng lupa ng matagal na panahon, maaring piliin ng PLAAF na itago ang maraming UCAV sa mga underground shelter at palihim na ilabas ang mga ito ng sabay-sabay para sa isang pag-atake sa Taiwan. Wakas ng CP. May ilang paraan para atakihin ng China ang Taiwan gamit ang Cicada strategy sa J-6W at iba pang unmanned drone. Unang bugso, ang swarm. Ayon kay Peter Layton, isang visiting fellow sa Griffith University at dating empleyado ng Pentagon, magkakaroon ng maraming iba't ibang bagay na sabay-sabay na darating. Isa itong bangungot para sa air defense. Posibleng pakawalan ng Beijing ang daan-daang J-6W drone sa Taiwan sa simula ng isang pag-atake. Sabay-sabay ilulunsad ang mga drone mula sa iba't ibang base para painain ang air defense ng Taiwan.
Malalaki ang J-6W fighter jet kaya hindi ito kayang patumbahin ng rifle o maliliit na interceptor drone na ginagamit ng Ukraine laban sa Russia. Ipinapakita ng digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng US, Israel at Iran ang masamang epekto ng asymmetric warfare na yon. Nalampasan ng Iran ang mahal na air defense ng Israel gamit ang daan-daang murang missile. Napilitan ding pabagsakin ng Ukraine ng Iranian Shahad drone na gamit ng Russia. Ang Shahid drone ng Iran ay nagkakahalaga ng 20 hanggang 50 libong dolyar, ngunit napipilitan ng Ukraine na gamitin ang air defense systems na higit 2 milyong dolyar ang halaga para pabagsakin ang mga ito. Kahit hindi ang J-6W at iba pang unmanned aerial vehicles ang pinakanakapanganib ng mga sandata ng China, kaya pa rin itong magdulot ng malaking gastos sa mga kalaban. Ang air defense ng Taiwan kasama ang Patriot PAC-3 missile na 4 na milyong dolyar bawat interceptor ay mapipilitang pabagsakin ng maraming murang Chinese J-6W drones. Sa ganitong pag-atake, maaaring gamitin ng Taiwan ang Standard Missile 2 na kasalukuyang gamit ng mga barko ng US Navy sa reyon at nagkakahalaga na higit 3 milyong dolyar. Ang natitirang opsyon ng Taiwan na yon ay ang Terminal High Altitude Area Defense o THAAD Interceptor, isang missile defense system na gumagamit ng radar at infrared sensors para matukoy ang mga banta. Di tulad ng ibang interceptor, gumagamit ang THAAD ng kinetic energy para pigilan ang papalapit na missile imbes na pasabog na warhead. Epektibo pero mas mahal ang THAAD kaysa ibang defense system. Kahit ano pa ang piliin ng Taiwan, malamang na magiging magastos ang pagpapabagsak ng mga Chinese J-6W drone at malinaw na umaasa ang China dito. Isang mataas na opisyal ng seguridad ng Taiwan na hindi nagpakilala ng magsalita sa Reuters noong Marso na ang pangunahing layunin ng mga drone ay pahinain ang depensa sa himpapawid ng Taiwan sa unang bugso ng pag-atake. Para mapigilan ang China sa pagtama sa mahahalagang target, kailangan nating tugunan ang pagiging sulit ng paggamit ng mamahaling misil para salagin ang mga ito mula sa malayo. Wakas ng pahayag, unti-unting naubos. Sabi ng Stimson Center, may halos 400 PAC-3 interceptor ang Taiwan sa missile defense nila. Plano ng bansa bumili ng 500 dagdag na PAC-3 MSE interceptor para palakasin ang depensa. Kung magpapakawala ang China ng higit 1,000 J-6W drone at tig-2 interceptor ang ipapaputok ng Taiwan sa bawat target, na siyang karaniwan aabuti ng 1,400 hanggang 2,000 interceptor missile ang kakailanganin para labanan ng mga drone. Nakakabahala ang kalkulasyon dito kapwa sa pananalapi at sa militar. Madaling maubos ng murang Chinese drone tulad ng J-6W ang depensa sa himpapawid ng Taiwan. Kahit mapigilan ng Taiwan ang 80% ng mga drone, mahigit 200 pa rin ang makalusot at posibleng magbagsak ng higit 40,000 kilo ng pampasabog na magdudulot ng malaking pinsala. Ang headshot. Kung ayon sa plano ng China at senaryong sikada, pagkatapos pahinain ng air defense ng Taiwan at ilantad ang imbakan ng armas, ang layunin ay isagawa agad ang pangwakas na pag-atake. Sa puntong ito, magpapadala na ang China ng mas mabibigat na sandata tulad ng J-10, J-16 at J-20 kaysa sa J-6W. Maaring magpadala ang China ng long-range cruise missiles, DF-series ballistic missiles at stealth drone tulad ng GJ-11 Sharp Sword. Sobrang lakas ng mga sandatang ito kaya ayon sa mga mananaliksik, kung gamitin agad ng Partido Komunista ng China, hindi mapipigilan ng depensa ng Taiwan. Ngayon, isipin mo ang isang sabay-sabay na pagpapaputok ng 3 sandata na tumatama lang sa mga walang lamang launcher. Parang pumapatay ka ng langaw gamit ang maso. Habang ang posibleng senaryong digmaang sikada ng China ay nagdadala ng malalaking banta sa opensiba, may mga kahinaan din ang plano na maaaring samantalahin ng Taiwan. Maraming lugar kung saan nakaimbak ang J-6W at iba pang UAV fleets ay alam ng publiko, kaya madaling atakehin ng Taiwan at mga kaalyado bago papakawalan ng China ang mga iyon. Ayon kay Rice, maaaring alam na ng Beijing ang kahinaan ng kanilang drone fleets at ginagawang tabing ang mga ehersisyong militar sa paligid ng Taiwan para mailipat at maitago ang mga eroplano sa mga HARDAM shelter ng pansamantala. Maaring ibig sabihin nito na ang PLAAF ay nagtitipon ng puwersa sa baybayin ng China para biglang makisali sa labanan. Wakas ng sipe. Isa pang kahinaan ng Cicada strategy, kailangan ng runway ang J-6W at hindi ito pwedeng ilunsad mula sa barko o truck. Kailangan din ng mga bagong drone ng ground crew, gasolina at maintenance na pwedeng samantalahin ng Taiwan at mga kaalyado nito. Kahit marami ang drone ng China gaya ng J-6W, hindi ito kasing sopistikado ng bagong defensive system at madali lang mapigil ng mga abanteng panlaban na gagastusan ng Taiwan.
Sige, ano ang ibig sabihin nito para sa kakayahan ng China sa digmaan at lumalawak na impluwensya sa mundo? Hindi na bago ang pag-convert ng lumang fighter jet bilang drone. Nauna na itong ginawa ng Estados Unidos, ngunit mas pinaunlad pa ito ng China. Habang ang mga conversion program ng Estados Unidos ay nakatuon sa paggamit ng mga in-upgrade na eroplano para sa pagsasanay ng piloto at target practice, ang mga in-update na fleet ng China ay dinisenyo para sa labanan. Konti lang sa F-4 Phantom II at F-16, anim fighter ng Washington ang ginawang target drone. Ginawang mga J-6W drone ng Beijing ang daan-daang J-6 at nag-iimbak ng libu-libong airframe. Malamang may libu-libong Cold War jet din ang kinonvert ng PLA. Malaki rin ang pagkakaiba ng gasto sa conversion program ng US at China. Gumagastos ang US ng 15 hanggang 16 na milyong dolyar para gawing drone ang lumang eroplano nila, habang ang China ay nasa 500,000 dolyar lang para gawing J-6W drone ang isang J-6. Ayon sa ulat, tahimik na in-upgrade ng China ang mahigit 500 J-6 bilang J-6W at may libu-libong J-6 airframes pa silang nakaimbak. Kasama ito sa patuloy na paglawak ng China sa kanilang air power na may modernong fighter, bomber na may standoff missiles, ballistic at cruise missiles at bagong drone. Hindi lang J-6 ang tanging eroplano mula Cold War era na kino-convert ng Beijing bilang mga makabagong unmanned drone. May ulat na plano ng China gawing unmanned drone ang mga lumang eroplano gaya ng J-7 at J-8. Katulad ng J-6, ang J-7 ay base rin sa Soviet MiG-21 at iniulat na kino-convert din ito bilang drone na tinawag sa malikhaing paraan na J-7W. Mahigit 2,000 J-7 ang ginawa ng China at mahigit 54 na bersyon nito bago natapos ang produksyon noong 2013. Ayon sa Newsweek, maaring mahigit 500 J-7 na ang na-convert ng Beijing bilang J-7W. Mas malaki at moderno ang disenyo ng mga eroplanong ito kumpara sa J-7 noong Cold War. Ang bagong J-7W ay may mas malaking kakayahang magdala ng armas, kaya isa na naman itong kahangahangang sandata sa arsenal ng China. Inakala ng mga defense analyst na baka kino-convert din ng Communist Party ang J-8, isang mas mabigat at twin-engine interceptor na eroplano, bilang sariling disenyo ang J-8W na sumusunod sa format ng J-6 at J-7. Ang J-8W ay mas malaking pangmalayuang unmanned drone na magpapalakas sa kakayahan ng China ng matake sa malalayong target. Ang mga bagong drone na ito ay magpapaintulot din sa China na pataasin ang antas ng mga pag-atake gamit ang supersonic high-altitude cruise missiles na nagbibigay na mas mataas na kapangyarihan at performance kumpara sa pinahusay na J-6W. Ayon sa mga analyst, posibleng sinimulan na ng China ang pag-convert ng Nanchang Q-5 bomber bilang unmanned combat aerial vehicle kahit hindi pa ito kumpirmado. Hindi lang drone ang pinagtutuunan ng Beijing para palakasin ang himpapawid. Gumagawa rin sila ng ilan sa pinaka-advanced na stealth drone sa mundo. Ang GJ-11 Sharp Sword ay isa sa mga pangunahing sandata ng China. Batay sa ulat, ang mga unit ng J-6W ay lilipat na sa pagpapalipad ng mga flying wing na stealth combat UAV. Ipinapayuwatig na ang mga binagong lumang drone ay ginagamit din bilang pagsasanay ng mga unit na gagamit ng stealth drone at precision strike. Ipinapakita ng recent deployment ng pag-unlad ng military tech ay hindi lang sa mamahalin at sopistikadong disenyo. Ipinapakita ng modernisasyon ng fleet ng China, paggamit ng mga drone sa digmaan ng Ukraine-Russia at kasikatan ng Iranian Shahad drone sa gitnang silangan ang trend sa mas murang sandata. Sabi ng Army War College, ang kalidad ng modernong digmaan ay nagbabago, nagiging mas lantad, mas nakamamatay, mas mabilis at sumasaklaw sa maraming larangan. Mas maraming estado ang susunod sa paggamit ng tactical na drone. Wakas ng sipe, hindi kailangang mataas ang kalidad ng mga drone para maging epektibo, basta kaya nilang magdulot ng malaking pinsala. Maaring muling paunlarin ng ibang mga bansa na may lumang mga fleet ang kanilang mga kagamitan, kasunod ng halimbawa ng China. Libo-libong lumang eroplano ang Rusya gaya ng MiG-21, MiG-23 at MiG-29 na pwede ring gawing katulad ng J-6W. Madali ring makahingi ng tulong ang Rusya sa China. Napatunayan naging susi ang mga sandatang Chino para sa Rusya sa kasalukuyang digmaan laban sa Ukraine. Maaring sundan ng mga bansa tulad ng Hilagang Korea na may daan-daang MiG-11, MiG-21 at J-6 ang modernisasyon ng kanilang inventaryo para posibleng atakehin ang Timog Korea at Hapon. May fleet din ng J-6 ang Pakistan na pwedeng gawing drone at gamitin laban sa India. Ang Iran ay isa ring bansa na may daan-daang lumang eroplano tulad ng F-4, F-5 at mga unang F-17. Ipinakita rin ng Iran ang kanilang pagiging malikhain sa militar sa pamamagitan ng kanilang missile program at maaaring simulan din nilang gawing mga drone na walang piloto ang mga fighter na ito. Maraming bansa tulad ng Ehipto, Syria, Myanmar at higit 15 pa ang may malaking imbakan ng luma ng J-6 fighter at mga eroplanong Soviet gaya ng MiG-21 at MiG-23 maligayang pagdating.
Kilala ang China sa maingat at kalkuladong kilos. Bihirang magpadalos-dalos ang pamahalaan nila. Marami ang tatanong kung bakit ibinunyag ng Beijing ang J-6W drones kahit hindi naman kailangan. Posibleng itinago nilang lihim ang conversion program mula sa mga kalaban ng China gaya ng US at Taiwan gaya ng ginawa nila sa loob ng mga dekada. Maaari rin sana nila itong ibinunyag bago lusubin ang Taiwan. Nakakaintriga ang timing nito. Tila nagpapadala ng geopolitical na mensahe ang China o naglalaro ng psychological games laban sa kanluran. Ang unang mensahe ay maaaring para sa Taiwan. Posibleng gustong ipaalala ng China sa bansang humiwalay na kaya nitong sakupin at lupigin ang isla. Ipinapahiwatig ng pangalawang mensahe sa Taiwan na hindi iginagalang ng China ang air defense system nila, gaano man ito kamahal o kaepektibo, may limitasyon pa rin. Kung ikukumpara, hindi lang mamahalin at sopistikadong sandata ang mayroon ng China, kundi mayroon din itong walang katapusang imbakan ng murang mga sandata na maaari nitong gamitin. Ang susunod na posibleng mensahe ay maaring para sa US. Maaring ipinahihiwatig ng China na may mabigat na kapalit ang anumang tulong o pakikialam sa Taiwan. Bukod sa J-6W, may mga makapangyarihang hypersonic na sandata, stealth na eroplano at ballistic missiles ang China na kayang tumarget sa US carriers at mga base sa Guam at Japan. Ipinapakita rin ng China sa kanluran na hindi lang ito umaasa sa sandatang gawa ng US, kundi may kakayahang tapatan o lampasan ng Estados Unidos. Habang ang US at iba pang mga bansa sa kanluran ay gumagastos ng milyon-milyon para mag-develop ng mga bagong fighter at mga sopistikadong drone program, nagawang gawing makabago ng China ang kanilang mga lumang kagamitan nang hindi gumagastos ng malaki. Sa pagpapakilala ng J-6W, maaring ipinahihiwatig ng China sa Global South, lalo na sa Africa, Gitnang Silangan at Timog Silangang Asya na may ibang paraan ng pagpapaunlad ng militar na hindi nakadepende sa kanluran. Pang-apat na yan ang China sa pinakamalalaking tagapagtustos ng sandata kasunod ng Estados Unidos. Sa pamumuno ni Xi Jinping, naging pangunahing tagagawa at tagaluwas ng armas ang bansa at ginawang makabago at pinalawak ang industriya ng depensa nito. Kapag mas maraming bansa sa Global South ang bumili ng armas sa China, lalakas ang seguridad at ekonomikong impluwensya ng China sa mundo. Ang pagbago ng China sa J-6 bilang isang walang pilotong drone ay may malaking epekto sa buong mundo. Ilang bansa, lalo na ang Taiwan na direktang nahaharap sa banta mula sa mga drone na ito, ay nagsimula ng gumawa ng mga hakbang sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong sandata. Sa Estados Unidos, nagdulot ito ng mas malaking pamumuhunan sa matipid na mga sandata at mga advanced na sistemang kayang tumago sa air defense ng China, kakayahang wala sa kasalukuyang armas ng Amerika. Ang hukbong panghimpapawid ng China ay mayroon na ngayong isa sa mga pinaka-advanced at may pinaka-iba-ibang fighter fleet sa buong mundo. Pangalawa ito sa mundo na may mahigit 3,000 aktibong sasakyang panghimpapawid, kabilang ang halos 2,000 fighter jet at 20 stealth fighter. Kahit malaki na ang puwersa, patuloy pa rin pinalalawak ng China ang arsenal sa pag-update ng mga luma at bagong sasakyang panghimpapawid. Mas nagpakita ng pagpipigil ang China kaysa ibang malalaking bansa pero maaaring magbago ito. Naniniwala ang marami na posibleng sakupin ng China ang Taiwan sa lalong madaling panahon para palakasin ang kontrol nito sa Pasipiko at matiyak ang mahahalagang rutang pandagat. Bukod sa layuning palawakin ang impluwensya, maaring nais din ng China kontrolin ang Taiwan para sa akses sa semiconductor chips. Ang Taiwan ang pangunahing gumagawa ng chips na mahalaga sa computer, smartphone at sasakyan. Ang Taiwan ay tahanan ng isa sa 2 kumpanya sa mundo na kayang gumawa ng pinaka-advanced at pinakamaliit na chip. Ang US, pangunahing export market ng Taiwan, ay umaasa sa mga chip para sa bentahe laban sa China. Ang kontrol sa semiconductor chips ay maaring maging mitsa sa isang posibleng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Maaring maging mahalaga ang J-6W at iba pang muling ginamit na mga jet sa plano ng China laban sa Taiwan at US ally sa rehiyon. Ang mga bagong upgraded na drone na ito ay nagbabadya ng isa sa pinakamalalaking pagbabago na kasalukuyang nangyayari sa teknolohiyang militar. At maaari lang nating asahan na ang mga bansa tulad ng Taiwan ay magpapahusay ng kanilang depensa upang tugunan o kahit papaano ay subukang tugunan ang bagong banta na ito. Salamat sa panonood.